Magandang hapon. Ako po si RP Lazaro. Yeah, okay nga po. Magandang hapon. Ito naman ang paligayang tapat, babayang banal na Cristiano Manyakis ang hindi minto walang paintulot. Ang komentaristang kupal, ang pantas ng talipandas, ang solterong tibak, ka Dennis Reyes. Magandang hapon po. Yan. So, mayroon nagkukwento na tatakbo daw siyang presidente. Na sabi nila, smoke screen daw yun for something else. Ano sa tingin mo ka, Dennis? Dinihingi talaga opinion mo dyan. Kasi tama, hindi, kasi look, alam naman ng lahat na tatakbo siya. She never made it, di ba? From the start, sinasabi niya tatakbo siya. Sinasabi niya lahat ng ginagawa against her is just to stop her from running. Weaken her against sa takbo niya sa 2028. So definitely, sinasabi na niya. This is just, so sa akin yung official announcement, it's kinda, wala naman dating eh. But what she is doing is she is trying to frame yung impeachment as a politically motivated attack against her. Okay? So para kahit na anong kumbaga minamaliit niya ang Kongreso, ang nakikita ng mga minamaliit niya ang pananaw ng tao at ng Kongreso ukol sa mga pagnanakaw niya. Ukol sa mga kakulangan niya. So ginagawa niya, i-frame niya na hindi lahat yan, political attacks lang yan, political motivated. Yun lang ang isasagot niya sa impeachment. Pwede ba yun lang sabihin mo? Hindi, kasi yun nga ang plano. Yun nga ang Yan lumalabas. depensa niya. Finiframe niya yung buong argument sa fact na it is just political machinations. See? So, kumbaga, paninindigan niya yun na political lang yan, hindi ko sasagutin lahat ng ano nyo, ng atake nyo sa akin kasi hindi totoo lahat yan. Nako. Ganun ang plano nila. Kasi nga naman, paano nyo sasagutin? Bukay siya. Maglalabasan lahat yun eh. Kasi tamo, pati si Madriaga, yung pinaka-close in niya. Yung ano niya, tao niya. Mag-waitlist na. Nagsabi na mag-waitlist na eh. Ang pinakamabigat dyan, yung mga bank accounts. Kasi mabubuksan na yun eh. Oras na ma-impeach, mabubuksan na. Hindi kasi ipipresent yun in public during trial. As part of the kasi evidence. Ngayon pa lang, ang ginawa ng Supreme Court kasi is kailangan i-hear yan sa committee level, di ba? Yeah, Ay, tangin natin sa committee level, isusupina na agad yung mga bank records. So sa tingin mo, may impeach ba sa tingin mo? That's another question. I don't think they have the numbers. To convict. To impeach, yeah. Pero to convict? Sayang naman kung hindi ma-convict. May mga tumalon. Pero it doesn't, alam mo, ako, at the end of the day, parang kay Bina yan, it doesn't matter. Durog na durog yan bago mag-eleksyon. Sabagay, may expose lahat. May expose lahat eh. Ang pinakamabigat doon, yung katulad sinasabi natin, may expose yung bank accounts. Pag na-expose yung bank records, makikita kung kani-kanino sila tumanggap ng pera. Saan napunta yung saan nanggaling. Pinanggapan nila ng pera, makikita rin kung kani-kanino nagbigay. So, pati yung mga tagong pangalan, yung mga ibang political, damay dyan. Maraming makakasuhan dyan. Maraming matatanggal, maraming masusunog. And they don't want that to happen, syempre. Madadamay sila. Senado. Lalo sa Senado. Kaya lang kasi, parang may mga kaso din sila ng kanila eh. Di ba? Well, yun eh. Sa ombudsman yun eh. So, lahat ng mga kaso nila, lahat na lalabas sa impeachment, sa trial, i-forward yun sa ombudsman. And then there's also the issue of the ICC. Kasali ba si Sara doon? So far, wala daw. Wala. Ang lumabas pa lang yung co-conspirators, sila Bato, si Bongo, si Vitaguire,
yung namatay, si Cascolan, si Danao, Oo, sila yung mga Yan, pinakita po Bayalde. conspirators. pero marami pa raw lalabas yan eh. Interesting yan. Interesting yan. Kasi Kasi, once Tama. that comes Yung- out, kasi lumabas nasama yung pangalan ni Vita Aguirre. Okay, as DOJ Oo. secretary. He Oo, was oo. part of the machinery that suppressed evidence that suppressed the investigation. So kung kasama si Vita Aguirre as DOJ, malamang kasama yung ibang cabinet secretaries. Such Yung mga as, yung mga naging spokesperson, yung mga nag-defend in local and international fora, sali ba si Cayetano dyan? dinefend niya di ba? Oo. Oo. So it's a huge can of worms. Everybody's afraid of. Well, that's how I see it. That's why pinipilit nila dapat dito ang trial. Dapat dito muna, issuehan muna ng Ngayon, nabanggit ng local courts. mo yan ka, Dennis, ano? Ano nangyari kay Bam Aquino? Ano nakain niya? Bakit bigla niyang, why is he singing that tune all of a sudden? Hindi, okay, let's be fair. Ang sinabi ni Bam is, if things were ideal, or ideally, dapat dito sa Pilipinas ang trial. Siyempre, hindi. Tapusin natin yung buong statement. Ideally, dito sa Pilipinas dapat ang buong trial. Okay. Pero nirerespeto ko ang ICC. Okay. So pag hinimay mo is ideally dapat dito sa Pilipinas ang trial, pero since nasa ICC na yan, Let it be. justice do its thing. Oh. Okay. Ang maraming nagre-react doon is lumalabas na Duterte apologist siya because he's agreeing with the Duterte side na dapat sa Pilipinas ang trial. Yan ang pumapasok sa isip ko eh. Okay. That's what I heard. Kasi, ako kasi ang problema ko ron is even if things are ideal, hindi pa rin po pwedeng sa Pilipinas ang trial. Kasi, Okay. Ang kaso nila, remember, hindi pagpatay. Hindi murder ang kaso nila. Ang kaso nila is crimes against humanity. Murder. Okay, pagkakaiba nun is, hindi pagpatay ang kaso nila. Ang kaso nila ay ginawa nilang instrumento ng pamahalaan ang pagpatay. Ginawang state policy. State policy. Okay. Dito, pag hinimay natin, because the killings were state policies, ibig sabihin, Technically, naging legal. Lahat ng pagpatay na yan, legal. Oo. Naging legal. Walang recourse ang mga biktima sa local courts. Wala silang pagsusumbungan. Walang kasong mayahatag dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ginagawa lang ng mga pulis ang lahat ng pagpatay na ito. Ito Utos. ay alinsunod sa patakaran ng pamahalaan. Alinsunod sa batas. Okay? Dahil ito ay alinsunod sa batas ng Pilipinas, batas na ng mundo ang dapat humatol sa kanila. Kasi nga walang recourse sa Pilipinas. Yes, kaya kailangan silang dalin sa labas ng Pilipinas dahil walang recourse sa Pilipinas. Because sa Pilipinas, the whole thing was made into a state policy. Presidente, kaaway mo dyan eh. Ang mga biktima, walang tatakbuhan sa Pilipinas. Kaya nga pasok pati si Vitaliano Aguirre in the first, sa Wilgie. co-perpetrators. Because DOJ Secretary, he suppressed the investigations. Yes, he He did. suppressed the prosecution.
Yes, Hindi he ba did. inutusan niya yung mga prosecutor na huwag imbestigahan ng mga pulis? Totoo yan. Yun eh. Kaya kasama si Wigiri sa co-conspirator. Hmm. Kaya kasama si Bongo as SAP. Ano ba ang role niya? Hindi ba siya ang namamalakad ng reward system? Ng reward systems, So, ang nananagtag ng pera. patayan, may katumbas na halaga na ang namamahala ng pamimigay ng pabuyang yan ay si Bongo. Ito yun. It is a system, it is a system-wide it is a government-wide system. It is government-wide policy, systematic policy na walang pupuntahan ng tao. At yun ang pangit, yun ang mali sa sinabi ni Bam. Either hindi, kasi he is becoming a Duterte apologist. Bakit? Doon na lumalabas yung mga yung pag-iisip nila na kasi nililigawan ng mga boto ng Duterte. Pero remember, that's the very same thing na sinabi ni Lenny noon. And that's the reason bakit ako wala akong tiwala dyan sa sa partido na yan. Like katulad na sinasabi ko, para sa kanilang prinsipyo, it is a tradable commodity. Transactional, sabi mo nga dati. Transactional. Puta, paano naman yung dun galit na galit. Kaya ako, for this time, I would agree with Trillanes Kasi ang kawawa, ang ipinagpapalit mo, yung mga kapakanan ng mga biktima. Yung humihingi ng Hustisya. Hustisya. Puta, talagang galit na galit sila Trillanes sa kay Magdalo kasi sila yung talagang nakipaglaban para dyan ng ilang taon. Talagang puta, inararo nila ang kalsada para makausap ang bawat isa. Puta, ilang volunteers, ilang miyembro ng Magdalo. Sa totoo lang, dito sa usapin ng EJK, ang tunay ng mga bayani, yung Magdalo Party. Sa lahat ng cause-oriented groups. Kasi katulong sila ng simbahan, binungkal nila, inimbestigahan nila Yung mga panahong lahat tinatakot. Ito ang masaklap doon. Wala nang takutan yan. Bakit kinakampihan nila? Dahil sa boto? Dahil sa 2028, tangina gusto lang bumalik sa pwesto, sa puder? Siyempre. Yan naman ang gusto nung gawin ng lahat Makabalik sa pwesto. Yun ang nakakadiri doon. Yung dahil gusto mong bumalik sa pwesto, hindi mo kayang panindigan. Ginawa na nila yan right after elections, tangina bigla silang naging DDS. Diba? Oo nga. Nagulat ako sa kanila Yun. Opposition, yung dalawa. Putang ina, pagka-oath, putang ina, bigla naging DDS, part na majority. Sa committee, para lang sa committee. Para lang makasali sila sa mga chairmanships. Bubaliktad sila lahat nun tangina, tapos biglang kampi sila kay Tito Soto. Kingin lang yan, mga baligtari niya. Putangin lang yan. Personal interest over national interest. Ganyan naman talaga politiko natin In the same way na mga Pilipino, loyal sa politiko, hindi loyal sa bayan. Ganun din ang butante natin Well, ako tingin ko, pagka napasa yung anti-dynasty bill, durog yung mga yan. Where is it now? I'm seeing forums airing live about the anti-dynasty bill. Sa tingin mo, kung galing ka sa dynasty, papasa mo yun? Karamihan sa kanila galing sa dynasty. Kasi sobrang galit ng tao ngayon Baka lumusot ngayon yan just to save them their skins. Bakit? Are we on the verge of something ba? Are we on the precipice of something? Or something revolutionary? Iba yung galit ng tao. Ito ang lumalabas pa lang flood control. Ang balita sa akin, and I'm still getting the paperwork for it, mas malala ang scam sa DA. Department of Agriculture? Yes. Anong nangyayari doon? Abono.
Fertilizer scams. But did we have that already before? We had the fertilizer It scam didn't some stop. years back. It didn't stop and it's worse now. Oh, sus Mario Josep. Hinahanap ko lang yung papel nun. Ibang klase itong bansang to. Ibang klase mga nasa gobyerno. Bakit? Yung bang scam sa DA, scandal sa DA na yan, sinasabi mo, will that trump the flood control scam? Ang sabi sa akin, oo, mas malaki. At must be in the billions. Ito di ba yung sa flood control, pumutok yung Mindoro? Oh. Ang nag-tip sa akin, taga Mindoro din eh. Mas malala raw yung anong tawag dito? Yung iskandalo sa pataba. I remember we had that fertilizer scam. Kanina bang panok? Gloria ba yun? Yung kay Jok Bolante. Oo, kay Jok Bolante yun ha. Yun. That fertilizer. Tagal na nun eh. Isipin, hindi pa na natundukan nun. And it's worse. Ayun, Agriculture Undersecretary diverted 728 million. So bagay, patagal na yun. Panahon ni Gloria, 2004. Na ginamit sa kampanya ni Gloria. Yun ang kay Jok Bolante. Tapos in 2004 when it was first reported, ginamit daw ni then President Arroyo to vote by to authorize the release of 720. So, sinong presidente sinasabi mong gumawa ito, si Duterte? Yes. Why am I not surprised? Pero it's still going on daw. Pera sa pataba, ano? Saan nagagaling yung pera? Kasi consumable yan eh. O saan nagagaling yung pera? Kaya yan ang isa sa pinakamalaking budget ng government. Kasi ano yan eh, technical support yan sa mga farmers eh. Tapos wala tayong food security ngayon. Yes. Ibig sabihin, walang dumadating na pataba. Oo, at malamang kasi walang tinatanim. Kasi import tayo, kaya tayo import. Meron tayong krisis sa bigas. Pero gastos tayo ng gastos. Oo. Dahil pa na natin pera kung tutusin, kung nilalagay lang sa lugar. Yes. We could have been, a very, rich country kung nilalagay lang sa lugar yung pera. Kasi nandiyan naman pala pera. Yes. Tama yan. Sakit sa dibdib, Wow. Well, bigyan ko na update as soon as I get yung mga papers nun. Sige, abangan natin yan. And nagulat ako kasi akala ko tapos na yan eh. Akala ko natuldukan na yan eh. Na inihaw na sa Senado yan eh. Hindi ko alam na ganito kalala. Although they never made Arroyo accountable for it. Wala naman nangyari. In 2014, the Office of the Ombudsman dismissed the case against Arroyo, who was at that time under hospital arrest for the misuse of the PCSO funds. Ang dami niyang ginalaw na pera. Diyos ko, day. Oh, well. Pero ito, matindi ito kung ganyan. Kasi it goes straight to the heart of mga pangangailangan natin eh. Oo. Okay lang yung PCSO, nakawin mo kasi sugal yan eh. Talagang maraming pera. Pero yung sa pagkain na pupunta dapat. Tapos walang pagkain. Mahirap yan. Kaya Interesting pala, yan. congratulations kay Attorney Mel. Leadership from our outgoing director, Attorney Angelito D.L. Magno, to our incoming director, Attorney Melvin A. Matibay. Melvin Matibag. Oo, Yung ginawa siyang NBI NBI director. Teka muna, sandali, what gives? Bakit siya? Seryosong tanong yan Bakit siya? Ewan ko. Malay ko. Hindi, kasi ako tingin ko dyan. Congratulations ka pa rin. Well, oo, pero syempre that's got to be something political. Dati kang head ng pataka ni Duterte dati. Lakas naman pala ni Atty. Matibag, Brad mo ba yan? Oo. Kaya pala eh. pero ang lakas niya para manggaling ka from an administration tapos malakas ka sa susunod. Pambihira yan Hindi lahat ng politiko ganyan. Well, Palagi naman siyang ganun eh. pero for him to dance to all kinds of music, magaling yan. Yeah.
well, now that he's, are we going to expect some changes in the NBI? Aasa ba tayo na bibili sa ibang mga kaso? Mag-aano ba? May alam ba si Atty. Matibag kung bakit kinuha siya NBI director? I couldn't answer. Sige na. Hindi ko alam. Law enforcement yan. Medyo mahina ako dyan sa law enforcement. So, I couldn't answer. Okay. Sabagay, everything naman speculative at this point in time hanggat wala pa yung makikita natin. Sana magaling siya. Sana maraming mga kasong matuldukan niya. I hope he's better than his predecessor. Oh, pero ako like I said, hindi ko masagot yan kasi hindi ko it's not my it's beyond my wheelbase. Okay? Hindi makikibalita na lang tayo kung may balita. I'm pretty sure. Ganun. Ano yan eh, may... Balita Ang tayo. NBI ba under ng DOJ yan, di ba? Yes. So, dikit siya sa mga Remulla. Parang ganun, ano? Siguro. Hindi ka naman kukunin kung medyo... Ano ka eh. Sino ba DOJ ngayon? Career ba yung DOJ ngayon? Secretary Vida. Oo. So, career yun, di ba? From the ranks? Hindi. Dating mayor ng Mendez, Cavite. Cavite, maraming kape. Oo. Well, that's interesting, no? Pero he is one of those brilliant minds. Well, they wouldn't give you a position in government kung Low tataka-taka ka. profile lang. Tayo lang. Ngiti lang. Si Robin Padilla lang naman ang bobo na. Ano daw? Tatakbo daw. Sino ba talaga ang running mate din Ang sabi nila, matagal ko narinig yung yung Duterte Padilla na yan, yung tandem. Ngayon naman sabi nila, Amy daw. Si Amy ba interesado maging... Maganda yung maganda kasi yung kampanya pagka Duterte Padilla Paano naging maganda yun? Tangin na slogan pa lang Padildo. Diba? Tangin ang ganda agad Magpapadildo ba kayo? Diba? Pero, Nalo agad di ba? Patok na patok. patok Alam mo na patok, may patutunguhan. sa toilet. Pero seryoso si Amy ba tsaka si Sarah? Mukha bang Mukha bang mabenta yan? Kahit even among her supporters, even among the DDS. Si Amy kasi parang parang hindi mo alam kung saan talaga siya. And a lot of people still don't believe her Sarah Amy team will try to replicate the success of the Uni team. Nalabo yan. Diba? Yun yung kasi ang aasahan nila na susuportahan ng mga Ilocano at ng mga Waray si Amy. Si Amy. Oo. So kung magiging regionalistic yan, Lahat naman tayo regionalistic pag election diba? Susuporta ng Waray at ng Ilocano si Amy, malakas yan supposedly. Pero, nila, diba? pero, Kaso, puta, hindi basang-basa sila ngayon ng mga tuta sila ng China obvious ba? Yun ang pinakamalaking factor dyan. I know. Yung pagiging pro-China nila Alam mo, balita ko si Tariela dos running for senator. That I heard. And that his platform is being anti-China. And it seems to be working. Ako, baka iboto ko yan. Ako rin. Baka iboto ko yan And, there are other politicians now who are also cabinet secretaries who might be running on the platform of being anti-China. Malapit sa puso ng tao. Alam mo, sino may pinakamaganda record talaga? Sino? Sa issue na yan? Sino? Si Tolentino, masama lang ang Si Francis Tolentino? Masama lang ang optics niya. Si Francis Tolentino? Yes. Well, I know he's brilliant, kaya lang. Remember, siya ang author ng mga bills that yung sa West Philippine Sea. Codifying that West Philippine Sea. Siya yun. Siya yung lumalaban talaga from the start. Okay, pero ba't ganyan ang optics niya? Kahit nung panahon ni Digong, nung panahong namamayagpag si Digong, namamayagpag ang China, Francis Tolentino was the only senator who spoke out against China. Sandali lang. Why the optics? Bakit ganun? Well, kasi
And why does he look He's not a stupid very exciting sometimes? person, if you look at it. Oh, Pero siya yung may siya yung, kung West Philippine Sea, siya talaga yung tumindig. Pero hindi siya kasi hindi siya artistahin. Wala siyang hindi siya bombastic. hindi charming. Oo. Pero pag tinignan mo, tama, unlike si Tariela, sa totoo lang, mas mabigat ang accomplishments ni Tolentino kaysa kay Tariela. Naging senador si Tolentino eh. Is very articulate. Ah, And he made sure that people understand. oo. And people take notice. Saka maganda timing ni Tariela palagi. Kung kailan galit na galit ang tao, saka siya hihirit. Eh, lalo naman ako kung naaapoy yan. Nanonood ako sa kanya eh. Pero puta, tandaan mo, yung bombast ni Tariela, baliwala yan if Tolentino did not do his homework. If he did not do his job in the first place. Walang ipagtatanggol si Tariela kung hindi nagtrabaho si Tolentino. O, nakita ko siya sa kapihan eh. Kasama siya eh. Siya yung in-interview. Sabi ko, bakit si Tolentino? And it seems like, yun nga, sabi mo nga, meron palang marami Hindi, siyang nagawa. kasi, the thing about Tolentino, branded kasi siyang balimbing. Which is, di ba, doon siya tinamaan talaga eh. Oo. Pinoy yan dati. Oo. Bata ni Pinoy. Nung panahon pa ng GMA, kanino siya? Yun lang eh. The branded siyang balimbing, pero pagdating sa issue na yan, siya talaga yung nanindigan. So, of all the people talaga, kung meron kang pagtitiwalaan as A patriot. nationalistic, kahit na puta balimbing, it's Tolentino. Kasi yun nga eh, yung the fact na kasagsagan nila Duterte, siya yung tumindig against China about that. Graduate na lang siya, kaya na tumigil na yung pagkasenador niya, di ba? Gumraduate na siya. And he just might run in 2028. Yeah, tsaka mukhang nagsasalita siya uli ngayon eh. Oh, nakikita ko sa mga kapi-kapihan eh, na mukhang siya eh, he's there again eh. So, well, anyway, nandito na yung ating kalahating oras. Ayan na, on the 30-minute mark. No? So, marami tayong napag-usapan ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Please like and subscribe. Ako po si RP Lazaro. Nagpapasalamat po sa panahon ninyo. Eto na naman, ang solterong tibak, nagpapaalam, mabalot. Thank you. And